Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw mga kaagapay. Good to see you again. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. At kami po ay patuloy na nagbibigay ng pagtangkilik sa inyo sa inyong mga tanong. And we are airing this through the Far East Broadcasting Company Philippines. Tayo ay nakakapagbigay ng patnubay, ng paggabay at mga karunungan mula sa salita ng Diyos dito sa Heartline Friday Night Edition. At patuloy po na mapapanood tayo sa Facebook at mapapakinggan sa radyo. Kaya tayo ay nasa Radyo TV dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, AM Radio. At din sa Facebook, makikita nyo ang ating program. Hello mga kaagapay. Kamusta kayo dyan mga kaibigan? Kaway-kaway. Kuya Arnel Macariola. Hello, thank you for being a very avid listener. Salamat sa iyo. Kamusta ka na? Si Ate Mila Pascua, Michi Martinez, Flor Aristotel, Salva Jeng, Lawrence Laid, Tess Barzagales Abiva, Aaron Gacho, Shane Dean, Jen Nayan, Cory Estleta, Imelda Garces, Leonie Jimenez, Michael Santos, Bong Concepcion, Juliet Natalicio, Lordan Maulyon, Eileen Biagtan, Suzette Regalado, Corzalina Mercado, Ted Armamento, Zara Abenido, Gertrudes Lacson, hello, Aga, Jules, Marieta Atienza, Mary Beth Itak, Verna Flores, Mary Lou Lorenzo, Rowena Castro, Maria Zenaida Tan, Nora Cancela, Didith Rebato, Rosemary Estoleño, Ellen Palia, Abigail Pante, Emma Aquino, Nora Salvador, Emmy Cristobal, Arnes Arial, Herminia De Robles, J.R. Balagao, Ronaldo Torqueza, Axonic Aviles, Pangan G, and Arnold Marivite. Alam ko nyo, konti pa lang yan sa mga taong ating babatiin. But thank you very much. Magandang araw sa inyo mga ka-Heartline dito sa 702 DZAS ngayong gabi ng Biyernes. At alam nyo ba, 12 araw na lang, Pasko na, ngayong December 12. Kamusta ang mga preparasyon? And I know it will be a blessed Christmas. Praise God sa lahat ng mga napagtagumpayan natin throughout the year. Kamusta kayo mga kaagapay? Good to be with you tonight. At syempre, my very special friend ay kasama ko ngayon dito sa ating Heartline Edition ngayong gabi. At kilala nyo na siya. Dati nyo na siyang naririnig dito kasi Siya ay dating Vice President ng Philippine Association for Christian Counselors. Siya ay licensed professional counselor dito sa Philippines. Kasama din siya sa miyembro siya ng American Association of Christian Counselors, miyembro ng Philippine Mental Health Association at sa Philippine Guidance Counseling Association. Kasama siya sa mga registered na guidance counselors ng Pilipinas. Nako, kilala niyo na siya at madalas niyo siyang makikita sa Katipunan Victoria, no? Tama ba? Ayun. Novaliches. Novaliches na pala, ayun. Novaliches. Ayun, salamat sa iyo sa iyong presence dito, Ate Una. Yes, Ate Una Castillo. Yeah, magandang araw, Ate Una. Magandang araw sa inyong lahat at medyo yung huling parang appearance ko dito ay medyo napatagal dahil wala tayo sa Pilipinas at mahirap mag-recording. Magkaiba ng oras. So, kaya yung ating mga madodood, binabati ko sila saan man sila lupalop ng mundo. Kaya magandang araw. Alam mo, hindi natin masabi kung anong oras sila. Oo, magandang advantage yan dahil kasi kapag lumilipad ka, pumupunta sa ibang bansa, na-expose ka doon sa iba-ibang uri ng pananaw,
at pamamaraan ng deal o paglutas ng problema. So this is a very, very Mm. good experience for you at marami tayong matututunan. Thank you for your availability ngayong araw na ito. Ano? At alam mo, ang babatiin ko, kasi minsan, no, parang palagi pagka ako ay may guesting sa'yo, Coach Pilo, ay meron nagme-message sa akin after. Really? No, yung, Great. oo, na sinabi nilang napanood, they can relate with the Oo. topics or with the questions aired by or Yes. asked by our audience, no? Mm-mm. And ayun, anyways, maraming alam niyo po, yun ang problema ko pag hindi ko nilista, hindi ko maalala yung mga pangalan, pero kilala ninyo kung sino kayo. Yung Yan. mga nagte-text sa akin or kaya minsan using Viber, nagme-message sila sa akin. Maraming salamat po. At naway ngayon, no, ngayon din ay makatulong tayo. Minsan kasi they can relate, no, kasi hindi pala yung dalahin nila. So, Yeah. yan. At ang mapapuri, ang mabigyan natin ng kapurihan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Ang sa Panginoon. programang ito. Yes. Wow. Ayan. Eh di, kung meron ka naalala mga pangalan, batiin mo na. Especially yung mga mahal Ang natin, you know. Oo, syempre ang aking sweetheart Roque. Hi, Kuya Ang Roque. aking mga anak, no, si Janica at si Jen, na mga matatanda na po sila. I have adult children, no? So kaya 'yon, no? And syempre praying someday ako po ay Oo. in God's timing, 'di ba? Yes, I'm Ay, very na happy. kami, looking forward to be lola and lolo. Pero in Oo. God's timing, 'di ba? Ayan. Ayan. Meron na ba? Oo. Hindi ko pa napapabalitaan kung meron na. Ah, mga mga pinape-pray. magulang. Mga magulang na masyadong Pinape-pray. stricto sa inyong mga anak. Oh. Well, marami Ako naman, alam mo, wala ata tayong tanong na gano'n, ano? Pero yun po sa mga magulang, no, minsan ay baka medyo hide-hide po tayo pag nagsasabi ng ay gusto ko na magkaroon ng apo, o baka nape-pressure yung mga anak natin. baka nape-pressure. Wala pang Let's ang journey jowa with eh, apo them. kaagad. Alam mo ba, panahon ko, matanda ako sa'yo, Pilo Oo. nung time ko, parang matanda ka na 25 years old pag Talaga? nag-asawa. Alam mo ba ngayon, yung generation ngayon, it's 35 years old. Matanda ka na, Hindi 35. hindi matanda yung 35 years old. Parang sa kanila, it's parang tamang-tamang edad mag-asawa. 35. 35 Yung years iba nga gusto pa old, 40, no? pero most of the women Oo. iniiwasan yung age na 40. So somehow Oo. ang At saka pag-aasawa ay nandun pa rin. biologically. Oo. At saka biologically speaking, Yeah, syempre, pag oo. nag-40s ka na, marami Oo. ng Anyway, we are not medical doctors, so but anyway, biologically, no? Sabi Mm. nga nila may biological clock ang mga Pero kababaihan. marami tayong mahalukay tungkol diyan dahil mayroong mga nag-research tungkol sa bakit patanda ng patanda ang pag-aasawa. At madalas sa buong mundo, hindi na nag-aasawa ang mga tao. Nakikipagrelasyon Ay, na. may gap na nga. Oo. Kasi recently I just attended a conference. Mhm. So it was an international conference. Yeah. And to our first world nations, Yan, yung mga first there world. is a vacuum in between. Kasi Yeah, oo. bata, tapos older people. Oo. Kulang yung gitna. So paano yan? Gap. Oo, Yun. matindi May talaga. gap. Ang laki ng gap na. Maraming mga tao ang hindi na pumapasok sa marriage at nawawala na rin yung pagsunod ng mga ibang bata, yung wala nang sumusunod na ipinapanganak. Kaya yan yung Yes. kasalukuyang kalagayan ng ating mundo. Worldwide to, no? Padecline na Worldwide nga to. pababa na ng gano'n yung population. From 8 billion, bumababa na po, hindi na po tumataas. Kaya, ayan, merong implikasyon yan.
Pero pag subaybayan natin yan lalo pa maya-maya ng konti dahil ang dami nating mga tanong Oo. na dapat nating i-prioritize. Ano? Yes. Ayan, Aro, ready ka na ba ate? Yes, Ano dahil na? marami tayong tanong ngayon at sana Oo. ay yon masagot natin lahat, no? Let's do Sa our tulong best. syempre at ang Panginoon ang siyang sasagot, magbibigay Okay. ng wisdom sa atin. Yeah. Amen. Ayan, ito ang Mhm. ating first question sa ating listener. At ito sabi niya, mataas po talaga ang pride ko. Kadalasan, kahit humingi na ng tawad sa akin, hirap pa rin po akong magpatawad. Paano po ito matatanggal? Gusto ko na pong lumaya sa ganitong sitwasyon dahil lagi na lang puno ng galit at sama ng loob ang puso ko. Ay, nako, marami tayong Oo. mga Pero parang kaibigan. nasagot na niya yung tanong. Oo nga, bakit? Oo nga, Oo, kasi yung umpisa pa lang, alam mo, itong ating ano na to, no? listener. Sa bagay di niya sinabi kung babae o lalaki siya. But anyway, itong listener natin, marami unang-una nagpapasalamat ako sa kanya. Sa Yeah. lakas ng loob, na umpisa pa lang sinabi niya na mataas po talaga ang pride ko. So alam na niya. Ah, alam niya na. Kaya nga sabi ko, mukhang nasagot na niya. Kasi, ito pa lang, na umamin ka, na alam mo pala, aware ka na ganun. Diba? So, ibig sabihin talagang you are willing to Mm-hmm. to do something about it. Diba? Oo. At unang-una na yun. Pero, syempre, kung hihimayin natin, saan kayo nanggagaling yung ayaw magpatawad? Kasi Yun. minsan, 'di ba? Mm-hmm. Minsan may nabubuo kasing galit kaya Mm-hmm. ayaw. Yung galit na yon, ang tinatamaan ng mga ano core hurts eh. Yung Yes. Oo. feeling ba na hindi unheard o kaya Oo. feeling na hindi importante, yung Mm. mga Ay, ganon ano. So mm. kaya Sa clinical setting, may nakita ako mga taong ganito. Hindi mm, sinasabing clinical yung kalagayan niya, no? Pero ah, doon sa mm, clinic, kapag nagkukondak ako ng counseling doon, may mga taong ang pinaka-importante sa kanila ay yung kanilang nararamdamang ngit-ngit, galit, pait ng kalooban. Hindi sila, kumbaga, kung meron pang mas mahalagang bagay, hindi niya mapapansin yon dahil ang nakikita niya ay yung sarili niyang, yung kung ano yung importante sa kanya. Pero mm, siguro may kinalaman yon dahil kasi kapag alam mong may mga mm, bagay na masigit pa, doon ka lang nawawala yung atensyon mo dun sa sarili mong sinasakyan mo, yung mga pinapatulan mo. 'Di ba? mm, Ang taong galit sa isang kunwari, galit sa isang aso, papatulan niya yung aso. Di niya napansin na meron pang meron pang mga mas mahalagang bagay sa buhay tulad ng babayaran yung utang o kaya o wag maglasing, mga ganun. Mga ganun. oo, Yung oo. sa probinsya, kapag kunwari ikaw umiinom, galit na galit ka sa mga tao pero hindi ka galit sa iyong iniinom. Parang Mm. parang may problema, may reasoning, merong mahalaga Oo, sa oo, iyo. kaya yung sinabi niya na ano, no, yung tanong na, yung sabi niya, ano to, kababaan ng loob to actually eh. Mm, Gusto ko na pong lumaya sa ganitong sitwasyon. mm. Actually, in forgiveness, ito palagi ko sinasabi sa pagpapatawad, ano, Yeah. whether ikaw yung tatanggap ng kapatawaran o ikaw yung magbibigay ng kapatawaran, ibig sabihin, you will forgive another person. Kung makikita mo, we're talking about other people. Kasi pag tatanggap ka, kanino mo tatanggapin yun? Siyempre sa ibang tao. Sa Mm. taong kung sino man yun. Ikaw ang Yes. magpapatawad. So syempre, who is the recipient? It's another person. Okay, Oo. nasaan na yung sarili? Actually, forgiveness starts with you. No? Kasi if you learn or natanggap mo ang kapatawaran sa sarili mo, self-forgiveness sa sarili mo, alam mo yon, hindi ko sinabing madali, but what's next is yung pagpapatawad mo sa iba o pagbibigay mo ng kapatawaran sa iba or pagtanggap ng kapatawaran nila. Oo. Kaya dito, yung sinabi niya na, kaya nga sabi ko, sinagot na niya Oo. yung mataas po talaga ang pride ko. Minsan kasi ang hirap yung aminin. Pero dito, actually, alam mo ba, ito pinadala niya, itong listener natin at binanggit niya to,
Oo. Healing is starting already kasi meron ng pag-amin sa Mm. Yay, anong oo. kailangan niya. At 'di ba? At susundan na 'yan na I hope you will talk to a professional counselor or Yeah. not. Pwede naman sa church, you can talk to your pastor, lalo na kung pastoral counselor siya and maybe or a church leader who knows no how to navigate unforgiveness and ayan. Yeah. That's a Oh, start, 'di ba? Kasi sa definitely. tulong lahat din to ng Panginoon, no? Mm. Importante ang awareness. And we're in our listener, nagsimula na eh. So actually, Yes. sinasabi ko yan sa client ko na, oh, a pat on your shoulder. Diba? Oo. Oo. Ay, nako. Yan. Talagang minsan naiisip ko, ang pagpapatawad ay lalo mo maintindihan kung ikaw na yung nakagawa ng atraso. Ikaw na yung nangangailangan ng tawad. Naku, maintindihan mo yun. Pero sana naman Mm-mm. hindi umabot doon sa punto na baka masyado kang tama ang tingin mo sa sarili mo. Wala ka ng kailangan pagpapatawad. Eh hindi mo mararanasan yung pangailangan na yun. Kaya pinagkakait natin sa iba. Kaya, Ayun. Sana naman one day, humility, pride talaga, no? Pagka, oo, kaya nga sinagot na niya. o nga eh. Pagka hindi mo Sinagot na niya. naranasan yung kailangan mong kapatawarin ka, meron ka atraso, pagka naranasan mo yun, ay, nako, lunok ka sa pride, ay, Oo. nako, lulunukin mo Oo. lahat ng yun. Totoo. Oo, Totoo. darating yung time, kailangan mo rin. And then doon mo makikita, dapat pala magpatawad tayo ng ibang tao din. Tayo din malalagay sa Mm-mm. ganun. Biblical yun, ano? Mm-mm. Nasa Yes, Bible. yes. Oo, na yung Oo. pinatawad na tao na may utang ng 500, abay dapat patawarin niya rin yung taong may utang na 50 lang. Oo. Ayun. Spiritual and psychological to. Yan. Oo. Si Lolo Worthington has a good Oo. book on that. Yan. Lolo kasi galing na po yan napunta na po yan sa Pilipinas at Ah, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na maging estudyante niya in one of sino? his class. Si Worthington, 'di ba? Si Siya ang Bruce Worthington. considered Wow, ang galing na author yan. oo, oo, Yung ano, oo, oo. Yung mga tawag doon. tungkol po sa forgiveness siya. Yes. And evidence-based po ang kanyang work on forgiveness dahil it is really an integration of psychology and Spirituality. Theology. spirituality. Yun. Theology. Or Yan. theology, oo. At Wow. talaga may nag-ano siya, research on that. May website po siya na alam ko may mga articles doon na libre, hindi mo kailangan Mm. magbayad. Sige, mamaya Si i-share na. Everett, I'm thinking of his Worthington. name, but Okay. it's Everett Worthington. Oh, Dr. Everett famous Worthington. author, yan. Sige, mamaya ibigay Yes. natin yung website. At ate, una, kung meron magpapa-counsel sa'yo, mamaya kunin ko yung contact mo, ha? Ayan. Yes. Ito Yes. naman ang ating next listener. Sabi niya naman ganito. Mali po ba ang self-destructive habits while moving on sa isang napaka-painful na experience? Ang nangyayari po kasi ay itinutuon ko ang sarili ko sa ibang bagay like video games just to ease the pain. Ano po ang maipapayo niyo? Oh, video game, talagang Alam self-destruct. mo, Mm. gusto, when I say gusto, no? Kasi Oo. para po sa kaalaman o sa awareness ng lahat. Kasi ginamit niya yung salitang self-destructive habits. So akala po natin, no? So pwedeng yung mga self-harming, no? Yung mga alam nating naghihiwa, no? Sarili. Pasitabi po sa mga, siguro naman wala tayong audience na bata, ano? But anyway, yung mga naghihiwa, yung iba Yung po mga ay sinasaktan yung inuumpog sarili. nila. Oo, Kung sinasaktan yung sarili. Oo. Inuumpog yung sarili sa wall. Halimbawa, gano'n na lang. Okay. Oo. So ito ay mga self-destructive ways din or self-harming na tinatawag. Pero hindi kasi yun yung example niya. Ang sinabi niya dito, video games, di ba? Oo. Parang, paano na ba naging self-destructive ang video games? Di ba masaya yun? Parang ganyan yan eh. So, ibig ko lang sabihin dito, kaya salamat no, sa listener na to na naging open ka rin, no? At Yes. napansin mo na self-destructive pala to. Ito palagi ko sinasabi, Coach Pilo, na too much of everything is bad. And this is biblical. Diba? Even Paul said, everything is
permissible, but not everything is beneficial, no? Oo. So, halimbawa, no, too much of it, put the balance. Just imagine na kapag may problema ka, gugugulin mo ang buong araw mo, baka 24 hours, ayaw mo matulog or what, magvi-video games ka. Oo. Yung May iba, oo. tinutuon sa, ano yan, ang ginagawa nila, kumakain. Mm. Diba? Yung binge Eh, eating talaga, tumataba. as in, hindi lang yun, kasi kung bakit mas masarap ang junk food dito. Either maalat o matamis, di ba? Kasi parang ang dating satisfying. Well, yung iba, sabihin natin, nagsusugal, nag-gambling, no? Na hindi Mm. nila napapansin ay kasi para lang, ang term, makalimot, para magbigay saya ng Mm. panandalian, di ba? O ano nangyayari? Di nauubos sa kayamanan. Okay, kasama dito pornography. Yeah. Diba? Dahil may iba na ang ginagawa nila because, well, alam naman natin na sex is created by God. It's not, no, sinira, of course. Lahat ng bagay na God created for good, eh, syempre, Satan is destroying it. Diba? Kaya nga Yeah, nagkaroon ng oo. mali siya about it. Diba? Okay, so lahat ito ay pwedeng maging destructive sa isang tao. No? So ito, no, ang sabi nga niya, ang Oo. ganda dito, again, no, sinagot na niya. Kasi may awareness na self-destructive, Destructive ang yun. na hindi Oo. nakakadulot to na maganda sa sarili niya. So syempre Mm. ang tanong niya, anong gagawin niya? Paano siguro may iwasan no hindi siya gumugol ng ganung oras doon, no? Importante na makakausap ka ng well, again, no, a counselor about it. Mm, Kasi mm. para malaman ano ba yung mga sakit na to, no? Mga sabi nga Mm. painful experience, 'di ba? Na Yung pwede namang mm. maramdaman 'yon, pero ang reaction mo ay hindi destructive. Oo. Ang napansin ko lang yung mga taong nauuwi sa porn o kaya sa video games o sa mga bagay na walang kinalaman sa iyong problema. Madalas, Hmm, ito yung mga lumalayo o tumatakas sa kanilang mga haharaping problema. Ang common tama. nangyayari is iwasan, hindi resolbahin. Hindi Tumatakbo, harapin. ayaw harapin, takbuhan na lang dahil kasi parang lulang-lula, overwhelmed na overwhelmed dun sa problemang kinahaharap o kaya dun sa pait o yung sakit ng damdamin. Naging kalakaran ito Mm. ng karamihan ng mga kabataan ngayon. Dahil kasi Mm. parang andito na tayo sa punto na ang kalakaran ay pagka may problema, takbuhan. Alam mo, hindi lang kabataan to, oh, may mga adults na, alam mo ba, oo. speaking of, pati yung pagtatrabaho ng sobra-sobra. Mm, Kumbaga, lahat na lang aakuin mo. Kahit hindi ka naman pinag-overtime, okay oo. lang. Diba? Kahit walang bayad. Basta kasi ayaw siguro umuwi na bahay. Or, hindi minsan sa pag-uwi Oo. gusto nila yung pag umuwi na sa bahay, matutulog na kagad. Mm, Para oo. kasi sa sobrang pagod, hindi ka na mag-iisip. So again, tinatakbuhan pa rin. Pero kamusta naman ang kalusugan? Kasi Oo. again, too much of everything. We are only working 8 hours a day. Not so much on that. Or else, it will take a toll on our Oo physical nga eh. bodies. Oo nga eh. Pero alam mo, back in the day, noon nung nag-introduce sa mga video games, ang mga video games merong reset, merong parang start over, parang simula uli, erase lahat. Naging gano'n yung kalakaran ng mga tao na kapag hindi kaya yung problema, pagka hindi makaraos, hindi makahango doon sa kanilang sitwasyon, reset. O kaya parang push Hmm. the reset button, parang kanselahin lahat. Hindi tayo naniniwalang na mayroong magandang continuing. Ayaw mag-continue. Oo. Back to reset na lang. Naging ganun ang kalakaran. Kaya natutunan ng Em, karamihan yung maging helpless. Kapag di kaya ang problema, ayoko na magtuloy, reset na lang. oo.
Ganun. Mabuti ka mo, kung pag ni-reset mo, mabubura siya. Hindi Oo. eh. Yung problema, ang tunay na Para buhay, hindi siyang, eh. oo, para siyang sugat. Para bang binan-aid mo lang. Hindi naman hindi po dahil kinuberan mo, nag-cover ka, nako, brand, di ba, Band-Aid, ano ba yun, Oo. adhesive, whatever, yung pang, ano, no, tawag dito, Tinakpan. parang Parang tinakpan Mediplus, lang. ganyan. O, Oo. tinakpan lang, di ba? Pero hindi naman, wala pong gamot yun na parang gumaling yung sugat talaga. Mm, Kaya nga, mm. di ba sabi nga ng mga matatanda, alam niyo ba may wisdom doon? Baka narinig niyo na si Lola o si Lolo o mga Oo. magulang niyo na sinasabing, huwag mo na sugat. Hayaan mo lang yan. Dahil lalo yan. So, it is Oo. the same thing. At di ba, bakit nga ba pag hindi tinakpan ang isang sugat no, sa balat natin ay bakit lalo mabilis na humihilom? Emotionally, mentally, it's Oo. also the same thing. So, paano yun? Pag-usapan. Mm. Pag-usapan. Kailangan. Imbis na iwasan, Mm. pag-usapan. Kailangan pagka may problema, may pananampalataya ka na ito'y maghihilom din, ito'y mariresolba. Hindi mo kailangang umatras, Mm. hindi mo kailangang i-deny. Marami nagdi-deny eh. At paraan ng pagdi-deny, ayan, video game, Ay, parang social naalala media. ko tuloy yung verse. I think it's in James. If you confess your sins to one another and pray for one another, Mm-mm. you will be healed. Yeah. Bakit confess? Mm-mm. Di ba confess na sasabi ka? Mm-mm. Diba? So, again, pagharap yun eh. Again, pag ano yan eh, yan yung maganda kultura natin na pagdamay at pakikisama, no? Mm-mm. In a good way, no? In a good way. Again, balanse ang lahat. Okay? At yun, no? Yes. Makakatulong yun. Minsan, hindi naman kailangan magbigay sa iyo ng payo, pero yung alam mo na may naiintindihan ka, nananalangin sila sa iyo, ang laking bagay po nun. And again, Mm. it is in confession. Meaning, sasabihin mo. Of course, go to people who are, they can be trusted and they are Mm-mm. mature in the Lord. No? Hindi po kayo Yes. i-chismax. Yun din Chinismas, naman. ano? Anyway, O mga ibang topic na yun. mga kaagapay, huwag Oh, mag-chichismax ha. Okay. wag ka chismax. Dati nyo Ayan. guys, kasi pagpe-pray kita. Wag naman. Oh, Alam naman narinig ko na ni yan. Lord kahit, 'di ba? At saka alam naman ni Lord kahit hindi too specific a prayer, Mm-mm. just mentioning the name of the person. Ano man, we have an all-knowing God. Mm-mm. So alam niya Amen. po yan. But anyway, of course, go to people you can trust. Oo, yan. Amen. Praise God. So ito ha, mga kaagapay, tandaan, okay? Magpakonsulta sa counseling kung kailangan. At ang problema ay pwede namang makita ang pagkilos ng Diyos doon. Pagpatuloy mo lang ang pag-asa doon sa iyong kalagayan. Huwag kang mag-aano sa Yes, amen. bisyo. Okay? Ngayon, ito naman yung ating third na question ng ating listener. Sabi niya ito, may mga pagkakataon na nakakaramdam ako na hindi para sa akin ang calling o ginagawa ko ngayon. Uy, ang daming pagsubok at minsan po ramdam kong nadi-discourage ako sa mga nangyayari. Normal po ba yon? Ano po ang maipapayo ninyo? Ako, Ate Una, naalala ko yung thesis ko. Sige, sige, sige. Oo Sabi nga, mo. pag minsan, no? Pero alam mo, sabi niya, yun nakakaramdam siya na parang hindi parang kinu-question niya na, no? Yung Oo. calling o kung ano man yung ginagawa niya ngayon. Unang tanong ko na pumasok sa isipan ko ay ito, Oh, hindi po kaya ikaw ay nababurnout na? When a burnout. person is nandun na sa burnout moment, alam mo yon, alam mo, makikita mo yung sarili mo, maririnig mo yung sarili mo na, bakit ko ba ito ginagawa? Napapagod na ako. Para Mm-mm. wala ng kabuluhan lahat ng ginagawa ko. Ganyan, no? Kasi nga, dahil sa sobrang dami ng ginagawa, wala ka ng time para magpahinga, para sa self-care. Oo. Kaya nga burnout. Alam nyo, ang isa sa
kaya ka napapagod, kaya may fatigue. Oo. Wala kang gana na sa ginagawa mo. Sa sobrang So pagod isa na. po yun, sa Oo. sobrang pagod na. Baka naman hindi dahil sa hindi ito ang calling mo. Baka naman kasi napapagod ka na. Baka naman po hindi ka 8 hours a day nagtatrabaho. Lalo na, no, minsan, no, pasintabot po yun sa mga nasa ministry, nasa full-time ministry, na sinasabi nila na 24 hours on call sila. Alam nyo, kahit nga po medical doctor, hindi naman Oo. 24 hours na pwede mong, kaya nga mayroon Oo. silang mga, di ba, may mga intern sila na yun po kagad ang sumasagot kasi Oo. nagpapakonsulta na lang kay doc pagka talagang kinakailangan. So in other words, alam niyo po, minsan ano din hindi ako ito Coach Philo, baka kasi as a counselor din po, akala po ng iba, hindi ko naman nilalahat. We are on call. Ganito po ako po ay nagtatrabaho hanggang 9 or 9:30 ng gabi. So Wow. after that, di na ako Simula alas sumasagot ng 8 mga... ng umaga? Ay, hindi naman, Coach. Ano naman, nag-start po ako ng 1, no? Okay. Pero Hapon in na. other words, may mga morning ako, pero basta ko ito total ko yung number of hours na nagtatabaho ako or talagang, has something to do with my work. It's 8 hours. It is 8 hours. So, yun po. Anyways, ano ibig ko sabihin? Pagdating sa gabi, as much as possible, or hindi as much as possible, hindi talaga ako sumasagot Kailangan magpahinga ng din. Kailangan messages, may off din. or even weekends, no? Mm. Kaya yung mga clients ko po, wag po kayo magtaka pagka Friday kayo nag-message ng gabi, tapos sumasagot ako Sunday na ng hapon o Monday na ng umaga. Kasi po ang weekend sa akin ay sagrado, meaning personal ko po talagang ano yun. So anyways, yun, isa yun. I-revisit niyo muna yun, ano? Alam mo, Ate Una, Baka may naman naalala ako. napapagod. Inaalala ko dahil kasi ito, sa mga taong mga nakausap ko, meron dyan mga nasa secular world eh. Hindi lang pastors, hindi lang mga ministers ang nakakaramdam ng ganito. Alam mo ba, maraming teachers galing sa school. Yes. Ang dami nila na nabe-burn out din to the point na nagdalawang isip na sila sa kanilang sariling mga calling. Naisip nila, gusto nila magturo, pero parang sa sobrang hirap at sa daming nire-require sa kanila, umalis na sa pagtuturo, napunta na sa company, sa BPO, ibang linya na. Ay, ang dami kong akala nyo, mga ordinaryong tao, pati yung mga kasama natin sa church, mga nagtuturo, iba na yung linya din. You know, totoo yung sinasabi mo, pagka ikaw ginagawa mo yung calling mo, syempre may kapaguran din yun. Pero pagka yung sobra-sobra na, yung parang pakiramdam mo, parang hindi na yata makatao yung pagod na yung ginagawa dito. Minsan, may nakausap ko kanina, yung pagod niya ay pati pa budget niya, nagagastos niya para sa mga estudyante, nakakaawa naman. Yun nga, oo. At saka, ito po kapag, itong mga kumbaga warning signs, yung bang tipong bago ka pumasok o bago mo gawin yung trabaho mo, hindi ka pa nag-uumpisa na papagod ka na. Wala ka ng joy. Hinihila mo na yung katawan mo. Oo, parang hinihila mo na yung katawan mo na pumasok. Parang pumapasok ka na lang dahil sa sweldo, na nagre-reklamo ka pa na you are underpaid or what. Yan, no? Medyo, ayan, tingnan natin kasi baka naman sobra-sobra nga yung oras na ginugugol mo na dun sa trabaho. Kaya minsan sinasabi ko, oy, kung hindi ka naman binabayaran ng overtime pay at hindi mo naman kailangan mag-overtime, pagkasyahin lang sa 8 oras talaga ang trabaho at may bukas naman. Kasi kung hindi, ay talagang mananawa ka at kasi sa pagod, no? Dahil sa pagod. At dagdagan mo pa, trabaho pa lang ang pinag-uusapan natin. May nabanggit din siya na marami siyang pagsubok. So just imagine, no? Yung may sarili problem, trabaho pa lang yun.
hindi pa kasama yung mga problema mo, yung personal na suliranin mo, Oo, no? oo. Eh, syempre, idagdag mo pa yun. Alam niyo po ba, nakaka-drain ito emotionally. 'Di ba? Yun nga Oo. lang, mag-isip ka na mag-isip ka. Minsan Hindi yung ka kumikilos, mm, ha? 'Di ba minsan yung napapagod ka? oo, para Mm. yung pakiramdam mo lalo pa na kapag parang hindi na babalik o hindi nasusuklian yung ginagawa mo, hindi nakikita Mm. yung halaga ng iyong yung tunay na halaga ng iyong ginagawa, masakit yun. So, talagang mabu-burnout ka pero hindi ibig sabihin wala ka na sa iyong calling, 'di ba? Yes, yes. Oo. At Lahat saka naman ano mm. din, no? Maski naman sa Tsaka Bible eto po, oh. Yeah, go ahead. Sige, ate una. oh, sige, kasi yun nga eh. Kasi kahit ang ating Panginoon ay nagpahinga, 'di ba? Yes. Kaya nga yung Sabbath day, meaning one day in a week. What do you do with your Sabbath day? Mm. Kaya nga keep it holy, meaning i-observe. I-observe po natin yun. Kasi nga, yun nga eh, baka naman, gabi, 7 araw ka nagtatrabaho, 5 araw lang ang trabaho at 40 hours lang Mm. ang equivalent nun. So, papaano yung oras mo di sa sarili mo? And more so, lahat naman ng ito ay, alam mo, kahit trabaho, it can be a form of worship to the Lord, meaning we are dedicating it to the Lord. So, Mm, just mm. imagine, kung, kung, Kailangan din magkaroon ng alam mo yun, hindi pahinga. ka na, yes, at kung di ka na masaya, hindi mo na makita kung bakit ang kahulugan o kahalagahan ng ginagawa mo. Hindi lang po Oo, ito sa ministry, ha? Kahit saan man tayo tinawag oo. ng Panginoon kasi it's still a calling, no? Kahit bilang Mm, isang magulang at asawa, minsan yan ang nagiging dahilan kung very bakit true. gusto na maghiwalay or what. But anyway, Oo yun nga nga po eh. eh. Siguro ang ano natin, immediate intervention dito sa ating listener ay Yan. have a time off, mag-rest, para hindi mo muna isipin yung lahat ng Mm, suliranan, trabaho, etc. Kumbaga, give yourself time to breathe. oo. And then, after that, syempre pupunta ulit tayo dun sa may tao ka makausap, like a professional counselor who can journey with you, who can help you navigate what is really, where is this coming from? Mm, mm. How come na ganito na ang nararamdaman? Yan, So, maganda yan, yun. ate una. Ibigyan mo ng oras yun. Mm. Mm-mm. Alam natin na yung puso naman natin, andun pa rin. Hindi naman porket di mo ginagawa, Mm-mm. wala na yung puso mo. Siyempre, may puso ka sa bagay Yes. at kailangan mong bigyan ng the best mo. Eh, hindi ka naman magiging the best mo kung Mm-mm. pagod ka, di ba? So, gusto kong batiin at Exactly. hangaan yung lahat ng mga nanay dyan. Lalo na yung mga nanay na Oh, may yes. alagaan, ang nakaka-burnout yung magpahinga din kayo. Mag-time kayo, mag-take time naman, hingi ng tulong kay husband, sa mga kapitbahay para makapagpahinga din kayo para you can rejuvenate yung best nyo. Yung mga abogado na Yes. nabe-burnout din dyan, yung mga doktor, hello, kaway-kaway, mga kaibigan kong doktor, yan. Mga Grabe teachers dyan, pag nag-duty oo, sila. grabe, mga nurse, lahat ng mga nasa health and Yes. medication na work. Sa kayo ang talagang Medical kaagapay ng bayan. Ako, scholar. pati yung mga chopper, yung mga nagda-drive sa transpo. Oh, pahinga-pahinga din at wag masyadong puro trabaho lang. Kaya tayo ay magpapahinga din ng sandali. Magbe-break tayo muna dito sa Heartline. Babalik kami within a few minutes. So, konting reminders and stay tuned. We'll be right back. Don't go away. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Umaga, tanghali, hanggang gabi 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, agapay ng sambayan.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ayan, mga kaagapay, salamat sa patuloy na mainit na pagtatalakayan dito sa Heartline. Kung kakatune in niyo pa lang, ibig sabihin na nakalipas na yung first half, pero ang dami pa natin tinatalakay. So, we are so happy that you're here, mga kaagapay. Magandang araw sa lahat na nakikinig dito at salamat sa mga comments na pinadala nyo sa ating Facebook. Kuya Arnel, kamusta? Hello din kay Ate Kit, sabi mo, tsaka makita tayo sa linggo sa GBC Vesper. Sige, I'll try to be there, okay? Kaya Ate Emmy Cristobal, sabi niya, magandang gabi Kuya Pilo. And Coach Una, Coach Kit, God bless din sa inyo, listening from radio. Nice topic po, listening, God bless, sabi ni Daisy Romero. At good evening din kay Ate Nora Conchela. Si Ate Rosalinda Gomez Boyco ay nanonood mula sa UAE, kita niyo yan. At si Ate Leonida Telasacada Rubio, good evening, magandang gabi Friday. Ayan, oo. At marami tayong mga nakikinig din from abroad. Magandang araw sa inyo, Ate Ging Rolyoda, Kuya Freddy Katabay, at ang inyong mga anak na si Ian, si Earl. Magandang araw din sa inyo, Kuya Monde Bernal, pati si Shanine, tsaka Isabel Bernal na nasa New York. At syempre, ang kapatid natin, Pastor! Pastor, salamat po sa patuloy na pakikinig dyan sa San Francisco. Si Pastor Tito Falguera, California pala, sa California, yan. At ang kasama nyo na nariyan, nakikinig din si Ate Des Agkawili. Hello, thank you for listening. Greetings to you and God bless sa inyo. Kay Nana Rosa Balinas dyan sa Malabon, hello Nanay. Tsaka si Rolin, tsaka si Sheila, si Shay, hello. Sa Rolin Balinas, kamusta ka na? Ate Hana Go, Jen Go, Aniel Go, mga anak ni Gina Go, thank you very much for listening constantly. At sa mga kaibigan natin dyan, nakikinig sa dito sa Guam. Ate Vicky Galino, magandang gabi. Kasama ang iyong hubby, thank you very much. Salamat sa mga nakikinig dyan sa iba't ibang parte ng bundo. Ate Rose Enoveso, pati si Kuya Edgar Enoveso dyan sa UAE. Thank you very much for listening. Ay, nako, grabe. Praise God, nakakarating tayo sa iba't ibang lugar ng mundo. Ate Una, baka meron kang mga kakilala worldwide, you know. Ikaw marami kang nararating Basta lahat sa dami nila biglang gano'n, no? Oo. Pero ayun, syempre yung mga ayan, pwede ko pala i-share. So, syempre Brother Alan, Tita Lodi, ito po ay ang aking pinuntahan sa California. At ang aking masipag at nagmamahal na sister-in-law sa Washington, no? At ang aking brother-in-law na si Paulo. Ayan. At alam niyo, hindi ko masasabi lahat, but anyway, saan ko hanggang saan man mararating. Ang ko hanggang saan man, talaga naman, basta may internet ka, di ba? Mapapanood tayo. Magandang araw po sa inyo. Magandang lahat. araw. At mapagpalang araw sa lahat. At syempre, mabarkada natin dyan sa PACC, ang nagko-conduct na free online counseling sa philac.org. PHILAC.org. Hindi na pala libre. Teka, take note hindi po libre. Hindi na pala libre doon, Oo, baka maubasa sila ng libre. Pero professional na at pinrofessionalize na ng ating mga mambabatas na gawin ng isang profession ang gawaing ito. Kaya siguro naman angkop lang na maningil. Pero bayaan nyo, minimal lang naman, hindi po kalakihan para sa inyo. No? Kung kailangan nyo talaga. Tama lang. Oo. Tama lang ang sigilan. Kaya batiin natin sila Ate Joy Laberinto, sila Ate Adrian Gayataw, pati si Pastor, ano nga ba pangalan ni Pastor? Kay husband ni Ate Adrian. Na Pastor Gayataw, ayan, si Ate Jane Lee, si Ate Zila Herrera, ayan, sila Ma'am Cleofe, si Mike, Cleofe, ayan. Mike Gayataw. Pastor Mike Gayataw, naku, may utang ako sa yung pistachio ice cream. Ayan.
Yan, Bigla mag-ice din cream lumipad tayo sa isip soon. ko. Oo, Oo. ma-invite ko rin Si kayo. Zila, ayan. Yan si sila. Yan. Salamat sa Alright. inyo, Mm-mm. mga katropa. Nako, marami pa akong gustong batiin pero may question muna tayo dito. Ano? Ate, ready ka na? Mm-mm. Here we go. Yes. Ayan, ang sabi nating listener, si Mr. po ay lumaki na salat sa buhay. Ngayon na lang po lumuwag ang buhay dahil nakapagbarko siya. Pero, ang tindi po ng insecurities niya. Ayaw niya mahigitan siya ng ibang tao at laging din siyang nagsiselos. Despite na ina-assure ko siya. Paano ko po ka siya matutulungan? Oh, ay mga kapatid na humango mula sa hirap, masarap yung pakiramdam na makarecover. Pero ang recovery ay hindi dapat maging bad news. Sige, Ate Ut. Mm-mm. Okay. Baka narinig na to ng iba, no? At Hmm. pwede nyo naman po, ngayon, no? With the technology right now, pwede mo na talaga i-research, no? At maraming sites na legit talaga. Yes. Okay. About poverty mentality. It is Ayan. actually a psychological state. And syempre kasi yun yung pambungad niya na lumaki sa nasalat sa buhay si Mister, no? Ano ba Alam tong mo ba, poverty yung mentality na to? ang nangyayari kasi dito, dahil sa naranasan niya, no, pwedeng traumatic yon, lalo na kung growing up nasalat ka sa isang bata. Syempre, mind of a child, it can be pwedeng because sa scarcity nga, dahil sa salat ang buhay, naranasan, pwedeng may mga traumatic experience na nangyari dyan, no? Kaya minsan, yung sinasabi na dito, ang tindi ng insecurities, pwedeng may takot kasi silang mag-take risk. Alam mo yun? Yung risk na in a good way, ha? Oo. Kasi At, walang-wala ka talaga alam mo eh. yun? Kung walang-wala ka, Oo, paano oo. ka pa, parang pakiramdam mo, paano pa ako makakaahon? Kung Alam mo walang-wala. ba, pati success, they fear success. Oh. Kasi, kahit na successful, di ba? Successful sila. Siyempre, nakaahon ka na eh. Oo. Pero yung takot na, naku, ano kaya susunod? Para pa palagi may sense of impending doom. Naku, nandito na ako sa ganito estado. Naku, baka bumabalik ako doon sa panahon na ganito. Nasalat na naman ako. So, Oo. alam mo yun? Ay, naku, it's a way, no, na deception talaga ni Satanas sa atin, no, na hindi natin na-enjoy ang pagpapalang ibinigay sa atin ng Panginoon. He's really robbing the joy that we already have. Of course, hindi ko naman sinasabing sa kayamanan lang merong kasiyahan. Pero let's face it, Coach Milo, syempre, 'di ba? Kung ikaw ay nakaahon at alam ko, mga anak ng Diyos ay nakakaahon 'yan sa buhay. Hindi ko po sinasabing lahat tayo ay magiging bilyonaryo. You know? Ayoko Pero, nga. 'di ba? Contractor, ayoko. Totoo lang. Oo nga. Pero alam mo, I think that it was it was King David ba o King Solomon? No, King Solomon. Na nasa, I think it's King Solomon. Di ba yung sabi, Ecclesiastes. paraphrasing the verse, di ba? Well, yung sinabi niya na Lord, parang ganito na ayoko maging salat, ayoko maging masagana, no? Oo. Give me neither riches nor poverty, but only give me my daily bread. Si David yan. Sa isa sa mga Psalms. Hindi lang yon. Ito yon, yung ayaw niya maging salat, no? Kasi I might curse God. Ayoko rin namang maging masagana na makalimutan kita. So, ano ibig sabihin nun? Balance lang, di ba? So, in everything that we have is like, talagang papurihan natin, Panginoon. And I think it's also David ba o Solomon. Basta, it's in the Old Testament na sa buong lifetime niya, hindi niya nakita na ang anak ng Diyos ay magbeg. So, ibig sabihin, di ba, alam mo naman natin na naglilimos, hindi naman sa pagano, no? Ay, ibig sabihin, talagang salat ka, wala kang trabaho, wala kang no? Naniniwala ako dyan na talaga, naging ba kasi malisat ng tao pag nasa Panginoon na nagiging masipag na, talagang umaasa talaga sa Panginoon. At remember,
Matthew. If they will read Matthew chapter 6, 6, yes. sabi ko nga nandun ang Mm. man's law hierarchy of needs. Ang Yes. shelter, ang food, ang clothing, 'di ba? Mm. Nasabi nga ng Lord pagka inuna natin siya, Seek we ye will seek first. his kingdom. Matthew 6:33. All this shall all po All these things. nakalagay, hindi one item. All this shall be added unto us, diba? And Mm. Matthew 6:34, it ends with verse 34. Na let tomorrow worry about itself. Diba? So ngayon, ito, nabalik tayo dito. Nako, magandang sana maingganyo mo yung si Mister, nako Mm. mausap din ng isang professional o isang counselor kasi malamang sa hindi, ang lalim ng hugot niya. Malalim, mukha Kasi nga. nga, nagsisimula ito growing up. No? Oo. And syempre, kung punong-puno siya ng insecurities, at sabi nga dito ni Mrs. ay nagsiselos na sa kanya, Oo to, nga. lalo na kung Mabigat si yun, Mrs. ay, oo, lalo na si Mrs. ay kung yung, alam mo yun, yung secured siya sa sarili niya, she knows her identity before the Lord, di ba? Yung merong ano talaga, no? Sabihin na natin in a good way, believe sa sarili. Oo. Talagang mag-ano yung magsiselos. Paano paraan? Bakit ako? May inggit Oo. kasi. Bakit siya may ganun, ako wala? Kasi, alam mo bang parte ng poverty mentality ay mag-blaming others. Ay, gano'n. Sinisisi niya Blaming ba sa kanyang others. paghihirap? Oo, yung failures or Oo. any external factors na parang hindi naman nagfa-fail, pero parang iniisip niya magfa-fail. So, Kasi nga, yung mm. taking personal responsibility. Mm. Di ba sabi ko nga, takot mag-risk eh. Hmm. So, ibig yun, sabihin, malalim. ibig Malalim sabihin, ang hugot dito. ang isang tao na nakaranas ng maraming hirap o yung kasalatan, natututunan niyang huwag mag-rely sa kanyang sariling kakayahan dahil hindi niya Di ba na-discover. learned helplessness? Oo, helpless. Oo. Kaya, Kaya nga learned helplessness eh. kung Natututunan. kukunin niya yung responsibilidad na yon, helpless siya, baka mag-crumble, mag-breakdown na. Kaya sinisisi niya Yes. pa. Oh. O kaya punong-puno ng takot nga. Hindi ko Yan. to kaya. Alam mo, may Pakaiwan ako ng asawa ko. Ganun. Oo, ano yan? Self-sabotaging tendencies. Ayan. Oy. So, personal na pagsasabotahe. Tama ba Tagalog ko? Self-sabotage. Yan, parang, yan. Alam ng mga kabataan to, mga Gen Z millennial. Oh, kasi yan yung mga tipong hindi ko kaya yan. Hindi ko naman mararating yan. Ay, sandali lang ito. Itong tagumpay na to. Ay, itong ano, ito yung parang palagi na lang nega ang maririnig mo. Hindi ko kaya yan. Naku, nandito na. Alam mo, minsan ako nakarinig na ako na sa clients ko na, parang nandun yung takot ko kasi nandito na ako sa ganitong estado. Meaning, good. No? Ayoko nang bumalik. Susunod nito. Hindi. May takot sila na pagising nila kinabukasan, mawawala ang lahat. Ay, may ganun. Kaya kapit tuko sa kayamanan. Ay, nako. At saka nangyayari nga, pati ang relationship mo sa ibang tao, sa mahal mo sa buhay, lalo na to sa asawa, is fading, Kasi lahat na yan maapektuhan talaga. Pag may self-sabotaging tendencies ka, naman, ang tindi ng dahil ang tindi ng takot mo, ang tindi ng selos mo, ang tindi ng inggit mo, toxic yun ha. Oo. Ayan, mga kaibigan, mga kaagapay, nakita nyo, pagka ikaw ay mataas ang insecurity mo, kapit tuko ka talaga sa kayamanan. Alam natin to at nakita natin ito, maraming mga tao, laki-laki na ng pera, kapit tuko pa rin doon. Hindi na kontento. Oo, hindi na kontento. Natatakot. Natatakot na baka mawala. Ay, nako. Kaya Diyos pa rin ang sandalan po natin. Diyos pa rin ang sandalan. Lahat naman ng bagay, hindi naman tayo papabayaan ng Panginoon. Malaking bagay yung may tiwala tayo sa Panginoon upang hindi tayo hinahatak ng mundo. Naku. Oo. Kung gusto pang itanong, mamaya sabihin ko yung
si Ate Una ang kanyang contact para makausap niya rin Oo. siya, no? Pero may mga question pa tayo. Okay lang ba kung next na tayo? Mm-mm. O yan, sabi niya. Yes. Ito naman ang sabi ng listener natin. May anak po ako na active sa mga activities sa church. Kaya malaki ang tiwala namin. Pero nagulat kami nang nalaman naming pregnant siya. Nasaktan kami. Ano po ang may papaya niyo? Oh, Ay, aray masakit. O, ko. unang-una Sakit. masakit syempre yon, no? Oo. Kasi lalo na kung, syempre siguro kasi nabanggit ang church, Oo. sabihin na natin na, syempre gusto natin na, alam mo yun, maiayos, Mm. maikasal, Oo. diba? Bago, ayan, syempre, bago magkaroon ng, yan, na magkaroon ng bunga ang kanilang Yeah. pagmamahalan. At ito nga po ay sa pamamagitan ng, ayan na, no? Na magiging pregnant, no? Oo. Okay. Pero ganito po, no? Bilang magulang, sabi ko nga, masakit to. Yes. Pero sino, ito ang challenge ko sa parents. Sino ang tatakbuhan ng anak ninyo? Oo nga. Sa ganitong pagkakataon, ikaw mga magulang, tatay at nanay, kayo ang taong talaga makakaintindi sa kanya, dadamay sa kanya. At alam mo yon, yung magjo-journey sa kanya, tutulungan siya ngayong sabihin na natin bumaksak siya. 'Di ba? Yeah. So, anong ibig ko sabihin? 'Di ba minsan sinasabi palagi na ito na po yung pagkakataon na hindi po tayo titingin. Ang titingnan hindi sa sinner, kundi doon sa kasalanan, 'di ba? Ilayo po natin kasi minsan Hiwalay. ang hirap nito, ha? Mahirap to, Coach Pero. Okay, nagkamali na. Parang ganito siya. Okay, nagkamali na. Nagkasala na. Para bang Huwag mo nang idudukdok idayokdok. mo pa ba ang... Oo. Oh, yun. Naku, salamat sa Tagalog na yan. Ganun pa sa floor, diba? Sa sahig, parang ganyan. Oo, ilalampaso mo pa sa heg. Ano ba? Oh, babang-baba na nga. Baksak na nga siya. O ba, Oo. punta tayo sa Panginoon. Eh, di ba ganun din naman tayo? Mm. Pero God is so patient. God is Mm. so merciful. God is so loving. Tinanggap niya tayo Ang ganda na sa sinabi ating mo. Ang ganda niya. kamalian. Naalala ko yung ginawa ni Jesus nung iniharap sa kanya ng mga Pariseo yung adulterous woman. Eh talagang dapat kondenahin at kinokondena ng ayon sa batas ng Pariseo sa kay Moses. Pero hindi si Kristo, hindi niya ginanon. Alam niya na Oo. mali at kinilala niya na mali yung ginawa ng tao, pero sabi niya, ang sino man sa inyo ang napakamabuti at walang kasalanan, siya nga unang bumato. Eh, wala nang bato dahil kasi alam naman natin, lahat tayo may pagkukulang. Oo. Kaya nga love the sinner, hate the sin, di ba? Hate the O, sin. isa pa, yung konteksto na magulang at anak. O, lalayo pa ba tayo sa prodigal son? Ayan. Diba? Na alam naman natin yung ginawa nung bunsong anak. No? Oo. Hindi pa nga patay yung tatay, kinuha na yung kayamanan sa isang kultura. Kultura nila, kultura din natin, ganyan, di ba? Bawal Para yun, pag maski- humingi mo na yung Oo. inheritance mo, buhay pa ang magulang. Para Bawal oy, yun. teka mo, pinapatay mo na ba ako? But Maski anyway, dito, bigay, di ba? Pilipinas, sa bansang Israel, bawal yun. Maski dito sa Pilipinas, bawal yun. Yes. Pero alam mo, binigyan mo na ng tatay, di ba? O, to make the story short na, basahin niyo po yun, ha? Nasa Luke yun, tama ba ako? Yan, nasa Luke. Prodigal son. O, anong ginawa niya, di ba? Napagsisihan niya kasi nilustay niya lahat ng kayamanan. Diba? Sabi nga niya, uwi na lang ako sa tatay ko. Kahit katulong na lang. tanggapin niya ako bilang katulong, okay lang. Mas mabuti ang estado buhay ng mga katulong doon sa tatay ko. Pero ito mali sa kultura pa rin sa Israel. Hindi ka pwede salubungin mo ang alibughamong anak. Oo. I mean, like, pero hindi. Ano yun? Na nakita ng tatay. He met the son halfway, di ba? Tumatakbo with open arms. Alam mo, magandang simbolo yung open arms na yun eh. Yeah. Tapos hindi lang yun, may dala siya, di ba, na robe. And yung robe na yun ay ibinabalik
ang kanyang posisyon sa Posisyong bilang pamilya. anak. Oo. Yes. O, babalik tayo sa sitwasyon. Alam niyo po, hindi ko po sinabi na bilang mag-asawa, kayo magulang, no, tatay, nanay, nakakaiyak naman. Kasi pwedeng sabihin natin baka yung mga plano or kung ano man, hindi kasi ganito yung na-envision ninyong mangyayari, di ba? O kapag Mm. naiyak nyo na sa Panginoon, okay, Mm. anong susunod? Na practical tayo, ano ba kailangan ngayon nung anak ninyo? Baka naman kailangan magpatingin na sa OB, Oo, baka yeah. kailangan yung kalusugan niya, Baka ganon. meron pang, O, yung mga, baka may bigat din sa kanya. Baka may fight. Mga mamaya, iniwan pa oo, ng nakabuntis. ganun. Ay. Oo, wala, hindi binanggit, 'di ba? So, Oo. ano muna, kung ano po yung nasa harapan ninyo, kasalukuyan na pangangailangan or kung ano yun mo na harapin, no? Yes, Kasi absolutely. yung bukas, okay, wala pa. Alam niyo kung nag-uumpisa, mabuti nga. Alam mo yon, yung anak Oo. ninyo ay nilapitan kayo at nagsabi ng sitwasyon niya at hindi siya nag-isip ng ikakapahamak niya. Kasi pwedeng, alam mo, walang abortion sa atin, pero maraming paraan na pwede nilang gawin yan, di ba? Pero hindi, nandun pa rin umiiral ang takot niya sa Diyos. Nandun pa rin umiiral yung respeto sa magulang. Yeah. So, ganun din. Suklian din natin yun. No? At syempre, counseling din po for the family. Mm. Lalo na kung ang hirap i-navigate nito, paano ba gagawin? No? Yan. Yan, naku. Ang dami ko napulot to na Ate Una. Eto pa. Pero alam nyo na natutuwa ako, mga magulang, mauna ang pag-ibig, unawain ating anak, yung anak pa rin ang mahalaga, yung Mm-mm. relasyon nyo, no? Ayan. Yes, So, yes. eto naman, para sa mga taong nagiging alone o mapag-isa. O yan, eto sabi ng ating listener. I feel alone. I feel na walang nakakaintindi o umintindi sa akin. I feel na ako yung pinaka-worst na tao na nabuhay at madalas naisip ko mag-suicide. And many times na din akong nag-attempt but di ko maituloy kasi lagi kong iniisip paano yung anak ko. Ay, may anak siya. At hindi ko po ito gusto dahil mahirap po talaga. Ano po ang dapat kong gawin? Kapatid, wag wag kang mag-iisip na tapos na lahat. Hindi totoo yon. May kasanungilingan doon na wala nang mangyayari. Hindi. Alam mo yan. At nakakatuwa na nagpadala ka ng tanong mo dito. Thank you, Ate Una. Sige, talakayan natin to. Oo, maraming salamat kasi Mm. unang-una nagpakatotoo siya sa sarili niya na Mm. she's undergoing something, ano? At alam Mm. mo, eto practical muna tayo. Dahil nakakatulong na naiisip mo yung anak mo. Alam mo, palaging ang wallpaper mo sa phone, sa laptop, meron ka picture sa wallet. Anong ibig ko sabihin? Nandun yung picture ng anak mo. Mm. Because if, alam mo, in moments na you are down at makita mo yung picture Mm. ng anak mo, mapapaisip ka talaga na hindi, gusto kong mabuhay dahil sa anak ko. And okay lang po yun, no? Yeah. Pangalawa, of course, ano po, you need help in a way na kumausap po kayo sa isang counselor. Mm. Kasi para mapag-usapan, kasi lahat, ito no, wala pong taong walang problema. Lahat tayo may problema. Lahat tayo nakakadama ng negatibong Oo. emosyon. Mm. Pero Mabigat. hindi ibig sabihin nun, ang reaction natin ay magiging destructive or Mm. negative din, no? So, Mm. pwede naman po makaranas ng o makadama ng matinding pagkakalungkot, pero hindi dun sa point na gusto natin talagang saktan ang buhay natin. Ang sarili natin o yung eto no, saktan talaga yung sarili natin na hindi natin magustuhan ang kakahinatnan nito. Mm. So maganda po na kumausap kayo para mag-go through din dito. And Mm. isa pa, no, I believe in collaboration. Kaya Yes. minsan po may psychiatrist tayo. Kasi kung marami ng bulong, Oo, ingay sa oo, ayan. isipan, at ang pati nga po, sasaktan yung sarili,
Kaya po minsan kailangan maggamot kasi yun Mm. yung tulong nun. Para Mm. mabawasan ang ingay sa isipan at hindi ka Mm. yung kumalma ka para hindi yun Yeah. ang maiisip mo. Mm. Pero palagi Oo. ko to sinasabi, Coach Willow, at we believe in psychiatrists, we believe in pharmacological intervention, pero sabi ko nga kung may pill na pagka ininom mo, para bang naintindihan mo na lahat, pati yung nangyayari, ay unang-una po akong iinom nun. Kaso walang ganon Walang gano'n. Diba? Wala namang Kaya nabibiling po gano'ng gamot. kailangan natin na walang ganon. Kaya nga, kailangan natin ng counseling sessions or psychotherapy sessions kasi dito pinag-uusapan ang bagay-bagay. Mm. No? Saan ba nanggagaling ito? Pagka ako ay nagkakaroon ng problema, ganito ang akin nararamdaman, ano kaya yung mga healthy reactions na Yan. gagawin ko? Paano Oo, ba kailangan. magbigay ng respeto sa sarili? Mm. Kasi, Kung ang nararamdaman mo, respeto for example, siguro, pagka nararamdaman mo mag-isa ka, abay, huwag ka na mag-isa. Makihalubilo ka, lumabas ka, huwag ka magkulong sa kwarto. Lalo mo mararamdaman yung loneliness nun Kaya, kontrahin mo na yun. Oo. Ako. Tapos yung ano pa, So, kung ikaw ay, so sa part ng go part ahead. ng safety plan, magkakaroon safety plan sa kanya immediate Yes. po, no? So, bukod sa litrato ng anak, no, picture ng anak, Oo. mag-isip ka ngayon ng go-to person mo, no? Na kaibigan, isa o dalawa, para kung hindi available yung isa, meron pang isa, di ba? Oo. Or kahit tatlo pa yan, na mapagkakatiwalaan mo sila, meaning, kapag pwede ba may magkita tayo or pwede ba magkwentuhan tayo, hindi naman kailangan na pagkwentuhan yung sarili ay yung problema, pero alam mo at mapagkakatiwalaan mo sila at tatanggapin ka nila kung ano man Yes. yung, hindi ka husgahan. Nako, ito yung mga go-to people, tawagan mo sila. At alam mo yun, yung may diversion, no? Ano pa? No, bukod sa, syempre, seeking help, di ba? Yes. Alam mo yun, napaka-importante po yung exercise, ha? Exercise. So, yung may mga iba akong clients, pagka ganyan na nag-gym, o Yan. kaya naglalakad, Gusto ko hindi yan. po naman kailangan palaging jogging. Oo, kasi alam mo, in exercise, nakaka-create siya ng hormones, good hormones sa atin. Nakaka-produce yan na parang kumalma din tayo. Ang point ko lang dito is magkaroon ng good diversions. Yes. Okay? Good diversions po tayo. Maiba naman ang iniisip. Which is mapag-uusapan din yan with the counselor, no? Yan. Ayan. Kaya, yun. Itong Pero susunod. maraming salamat sa isulat natin dahil awareness pa rin ito. Dahil kung wala kang awareness, ayaw mo na tulungan yung sarili mo. Pero dito, gusto mong tulungan ng sarili mo. Kaya dyan pa lang, saludo na ako at maraming salamat, no, na you want to help yourself. Yes, amen. Ay, alam mo, salamat sa iyo, Kaagapay, na nagparamdam ka ng iyong damdamin dito. Nawa ay, alam kong merong kasagutan dyan. Eto, para lang malaman mo, hindi ka alone. Eto yung next listener. Eto yung kwento niya, ha? Sabi niya, bagong panganak lang po ako. OFW asawa ko at nasa biyenan ko kami. Nagstay ni baby. Paano po ba ako makikisama sa kanya? Lagi nilang kasing may sinasabi. Kung alis ako, sasabihin, gala ako ng gala. Pero may naayos naman ako ng mga papeles. Kung nag-aayos ako ng sarili, bakit daw ako nag-aayos? Ang hirap ko po kasi wala akong kakampi. Ayan, para din siyang alone, ano? Ayun. Pero, ito, alam ko nararamdaman ng mga tao ito. Pag umabot kayo sa pagiging alone, huwag kayong papatol doon. Ate Una. Oo nga. Ang hirap ng sitwasyon niya kasi yung bagong panganak po, actually meron tayong kaya minsan 'di ba yung mga well-known sikat na sabihin na, wag na tayo magbanggit kung sino sila, but nalalaman naman natin, sinasabi nila meron silang postpartum depression. Yes. No? Or postpartum blues. Ayan. Kasi po, minsan, yung pagkapanganak talaga, ako, I have 2 children, meron po talagang tendencies na after ng mga anak, parang basta may nararamdaman kang
kaya nga blues, no? Blues, Pwede negatibo. ka malungkot, Ah, pwedeng iba yung insecurities mo nandoon, etc., etc. Pagka nanganak ang isang tao, bubuhos yung lahat ng kanyang Ayun. kinabukasan na iniisip mo, mag-aalala ka. Oo, tuwan-tuwa ka, may At saka baby. physically kasi, Oo. physically Pagod kasi, ka rin nun. a woman underwent talaga, whether kung normal delivery Oo. yan, underwent grabing sakit yun Oo. kung cesarean section ka, you underwent a major operation. Yes. So, in other words, hindi pa natin, isama pa natin yung 9 months na nagdala ka, 'di ba, ng tao, no? Tao, of course tao 'yan sa sinapupunin mo. Anyways, ang nakakalungkot din dito is like, of course, yung mister niya is maganda naman yung intention. Kaya siguro dito ka muna sa parents ko dahil yun nga, dahil kapapanganak, para may will look after her, 'di ba? Kaya lang, ito rin po kasi, hindi dahil sa biyenan nyo halimbawa, baliktarin natin, nakatira naman siya sa magulang niya mismo. Okay? Yung ibig ko lang sabihin po, mahirap talaga na nakikitira sa magulang. Kasi, ito palagi kahit magulang mo pa. Coach Welo, kahit magulang mo pa, hindi pwedeng dalawa ang hari o dalawa ang reyna. Isa lang talaga. So kung nakikitira ka, ang may-ari niyan ay biyenan o mga magulang mo, syempre sila ang hari at reyna. Pero kung ikaw, sariling bahay mo yan, nakabukod kayo, ang hari at reyna ay ikaw at mister mo. 'Di ba? So, isa yun na pag-usapan ninyong mag-asawa. Kasi ang hirap talaga nito, no? Na ganito, no? Ang hirap talaga na parang kasing may suspecha, tama ba yung Tagalog ko, Coach Pilo? Parang may merong may pakiramdam pag umaalis. suspecha parang nga. may nilolo. Pero alam mo, iniisip ko rin, ano kaya ang baka saan naman kaya yung, kasi minsan Baka merong naman hugot toxic yan. lang. Pwedeng may nangyari sa pamilya. Hindi kasi sa ganito may nangyari sa pamilya. O kaya na sila yon o kaya na witness nila, no, coming from baka kapitbahay or what. So minsan may tendency tayo, 'di ba, na ang dating sa atin, ay kasi nangyari ito kay ganito. Nako, baka mangyayari dito sa iyo. Ganon, ano? So nakakalungkot naman 'yon. Kaya lang wala tayong control doon kung ano man ang iniisip nila. Yun kasi yun 'di ba? Syempre medyo mahirap to sitwasyon dahil hindi mo naman pwedeng sagutin o magpaliwanag. Kasi kahit magpaliwanag ka, baka naman ang dating ay, nako, sinasagot mo na kami. Kailangan talaga, yung mga bagay na to, diba? Yung mga bagay na to, hindi natin papatulan lahat. Lalo kung alam mo naman, wala ka namang ginagawang masama, hindi naman kailangan patulan yun. Yung mga bagay na ito ay dapat talagang ipanalangin at talagang may mga pagkakataong sila ay hindi mo mababago. Hindi. Pero maniwala ka, may ginagawa ang Diyos tungkol diyan. At saka, pero bago yan, rin na pag-usapan nila. Magpa-usapan niyo. Pero ito, medyo kulang tayo ng oras, kaya ipag-pray natin ng panandalian ang ating mga listener. I'll ask you, Ate Una, to please do pray for them. And then we will talk more about that next time. Oo nga, next time. Sige, Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa aming mga listeners na nagpadala ng kanilang mga suliranin. Alam ko po, Panginoon, na kung anumang kaparaanan ay kayo po ay nangungusap sa kanila. At hindi lamang sa mga listeners namin na talaga nagpadala nitong suliranin na to, pati po yung mga libo-libong nakikinig ngayon o nanonood ngayon sa amin na maaari, Lord God, na ganito din ang kanilang dinadalahin, no? Yung nakaka-identify sila o sa mga nabanggit namin mga problema. Panginoon, kilala niyo po sila. Hindi namin, kahit nga po kami, hindi namin kilala yung mga listeners namin. Kami po ay nagre-rely lamang doon sa sitwasyon nila. Pero Panginoon, sa inyo, wala po na itatago. Alam niyo po kung sino po ang
silang lahat, sino po sila. And we pray, Lord God, na yung kanilang mga hinahing, yung kanilang pong mga suliranin ay nasa inyo ng paanan. Yes. At Lord God, panalangin po namin ni Coach Pilo na magamit po itong mga sitwasyon na ito na Lord God na ibigay po nila ang kanilang buhay sa inyo. I-acknowledge nila, Lord God, tanggapin nila ang ganawa ng Panginoong Jesus sa amin, O God, na namatay at nabuhay siya muli para po sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sa inyo may kapahingahan po kami. Amen. We can have genuine rest. Marami pong dito na, Lord God, napapagod sila, nagdududa na tuloy sila sa kanilang calling, sa ano man ang ginagawa nila, sa kanilang kakayahan, sa kanilang relasyon. Lord God, panalangin ko po na in the midst of this negativity, makita nila, Panginoon, with all gratitude, ay ang buong pasasalamat na ang kung anong meron kami, yung buhay na pagkain, financial resources, pamilya, anak, kami mismo, Lord God, makita po namin to at makita namin na ito ay isang pagpapala. At maraming salamat po, Panginoon, na nandito kami ngayon. Na kalimitan nga po na nagpadala ng listeners ng suliranin, ng problema ng aming mga listeners ay meron na silang idea kung ano ang gagawin, kung paano sisimulan. Maraming salamat po, Panginoon. Yes. At panalangin ko po na kung sino man ang kanilang kakausapin, sa tulong po ninyo ang katagumpayan. Thank you, Lord God, for this time together and for this opportunity, and all the glory belongs to you. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Ate Una. Wow! Blessings to you at pagpapala din sa inyong pagiging kasama namin dito ngayon. By the way, may mga gustong makakontak sa inyo. Paano kayo makakontak for counseling? Yes! So, syempre, pwede nyo po ako ano tawag dito? Ma-contact sa 0917-5717-056. Okay? 0917. Ganito po pag-call po, hindi po ako sumasagot. Oo. Yes, So, sige, sa Viber, sa WhatsApp, 0917-571-7056. Ayan. Pwede niyong i-replay ito para makuha niyo yung number. Yes. Una Lagrimas. Yan. For At ito yung appointment. aking... Magte-text ng appointment. Oo, Hindi tatawag ka agad. Text muna for appointment. Yes. For appointment. Ito po yung messenger account ko rin. Una Lagrimas Castillo. Kung gusto niyo messenger naman. Facebook Messenger. Yan. Naku, maraming salamat, Ate Una. God bless to you. At lahat tayo mga kaagapay, naku, salamat na marami sa pagsubaybay dito sa Heartline. At magkikita-kita tayo ulit next week sa Friday night ng Heartline Friday Edition. Ito si Kuya Pilo. Kasama ko si Ate Una Castillo. At para sa inyong lahat na nakikinig, tuloy-tuloy din tayo sa paninilbi na ito. Kasama po tayo sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At salamat din sa mga tumulong sa atin. Mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukhara Transmitter site, si Protec Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Masura, Banjo Morano, kay RTV Team, Eileen Valdez, Wen Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica, Jabez Mancio, Engineer on Duty, Angelo Menor at JV Tabua, at ang PA natin sa Ate Kayla Escalante. Thank you very much. God bless sa inyo. Take care. Merry Christmas advance. Magandang araw! Magandang araw. Ligayang Pasko. Yes. Sa lahat.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.